Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Naku po, ang tindi po ng mga binitawang salita ni VP Sara Duterte, ha? Ewan ko. Grabe ho, sinabi niya, tinawag niyang scammer. Naka! Scammer daw si Marcos. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ay, naku. Alam mo, alam na natin yan. Obvious naman diba? Yung mga pangako, yung mga sinasabi, at iba yung ginagawa. Ganyan po yung mga Hindi ko lahat ng networker, ha? Yung mga scammer yung mga investment, yung mga networker, diba, ganyan, yung sasabihin, ganito, kikitain mo, magiging milyonaryo ka, bla bla bla. O, diba? Tapos naubos lang yung pera mo, dami mong binayarang membership. Wala naman palang nangyari. O, diba? Kasi nga, hindi kumpleto yung kwento. O, kailangan mong gawin ito, kailangan mong magkaroon ka ng imbitasyon na ganito, kailangan mapa-oo mo. Yan yung mga scammer, yumayaman lang may-ari. Tingnan mo yung isang kandidato dyan. O, tama mali. Diba? Wag ko ng pangalanan. Kayo naman papangalanan nyo pa anyway, ganyan po talaga pagbudol. Pagbudol, iba yung sinasabi sa ginagawa. Katulad nga daw ito ni Marcos. Sabi ni VP Sara Duterte, may hallmark of being a scammer. Meron siyang tatak scammer. Bakit kanyo? Kasi nga po, di ba nakita nyo naman yung mga pangako na 1 milyong pabahay, yung baha gagawing tangin na dyan, shit. Yung baha, yung keso iipunin. Alam mo maganda, since magkakaroon tayo ng fuel crisis, gawin mo yung baha na gawin mo na lang siyang gasolina. Ayun, malaki matutulong sa bahay natin. Pero syempre, alam naman natin, hindi posible yun. Pero pwede mo naman sabihin yun. Anyway, puro ka naman ganyan Daldal lang ng daldal. Hindi naman na totoo yung mga sinasabi mo. Puro mo pautot mo totoo naman. Sabihin mo na ito, pag umulan at bumaha, gagawin natin yung gasolina. At ipapamahagi natin yan. At sabay-sabay nating sindihan. Joke lang po. Hindi pa tayo nag-ano ng violence. Pero, di ba? Ganyan kasi ang ating, ewan ko, hindi pala ating presidente. Presidente nyo. Kayo lang ang nabudol presidente ninyo na sinasabing, 20 pesos na bigas na para lang masabing totoo at napatupad, kukuha lang siya ng ilang tindahan dyan ang bibenta ng 20 pesos, bibigyan niya ng bigas, ito, ibenta ninyo 20 pesos para masabing promise fulfilled. Grabe pagiging scammer, Hindi, di ba? Alam mo, yun yung mga bagay na na Hindi, ito, halimbawa lang Again, ulitin ko, not all networking is a scam. Is a scam. Okay? Hindi ho lahat ng networking. Marami lang. Di ba sa networking, sasabihin sa'yo, magiging milyonaryo ka. Yayaman ka, makakabili ka ng sports car na second hand na pinagpalit-palitan nyo ng mga networker. Sabihin sa'yo, tapos anong gagawin mo? Ganito lang gagawin mo, kunwari, ganito. Pero sa totoo lang, inutang mo lang naman yun. Sa totoo lang, binigyan ka lang ng puhunan ng leader mo para magkaroon ka ng pera pang-akit sa mga aayain mo. Kasi ganun yun aayain mo sila, talagang i-invite mo pa sila. Dumating na muna kayo dyan sa meeting natin. Pagdating natin sa meeting nyo, salubungin nyo ako tapos naka-sports car ka. Tapos ngayon, sasabihin mo ngayon yun dun sa, seminar na ginawa mo. Kita nyo yung sports car ko, kayo rin magkakaroon ng ganyan. Hindi naman nila sinasabi na hiram lang pala yun. So yun yung style ng pagiging scammer. Tama, mali? Parang ganun ginagawa sa bigas gawin natin ganito magbenta lang yung mga ilang dyan, ng 20 pesos na bigas. Tapos sabihin na natin, promise fulfilled, di ba? Gago! Yang ganyang style po yan ng pangi-scam, mga kababayan. Yan po talaga ang style ng scammer, di ba? Hindi talaga kinikwento yung buo. Ikikwento kalhati, half lies. Alam nyo, sabi nga nila, hindi porket sinabi sa iyo yung kalhating katotohanan, ay wala nang kasinungalingan. Tandaan ninyo, ang isang sinabi ay 100%.
pag ang sinabi lang ay 50% na katotohanan, ibig sabihin yung 50% kasinungalingan. Ang tawag yan, scamming pa rin. Yumaman nga, pero wala naman nangyari. Wala namang effort kung hindi pinautang ka lang o di kaya nanloko ka lang, nang scam ka rin. Hindi sa'yo sinabi na ang networking na to, scamming ito. Di ba? Tapos ganun din kay Pangulong Marcos. Ang dami sinasabi, tapos hindi naman pala totoo. Yung iba, sasabihin lang, 20 pesos, okay na, ayos na. Pero sa totoo lang, ilan lang naman na tindahan yun. Siguro, doon lang sa isang lugar yun, di ba? Yun ang natawag na way of scamming the people o binubudol mo sa pangako mo. Ang dami mapapu niyan. Ang dami pang mga pangako na halimbawa, bibigyan ko kay isang pampangako, yung pangako nila na 3-minute response. Di ba? Pambubudol yan eh. Parang yung ini-scam ang mga Pilipino niyan, sasabihin nyo 3 minute, pero pagtawag ninyo, naka-ready naman pala sa tabi. Di ba? Minsan, nauuna pa eh. Hindi pa nga tumatawag. Yung emergency, nandun na sa lugar. Anong tawag mo doon? Scamming. Ayun ay pambubudol, tawag doon. Di ba? Kaya nga mga kababayan, ito pa, bigyan ko kayo isang scamming ngayon na nangyayari sa tinanggal yung Pogo. Ako talaga, against ako dyan sa Pogo. Noong panahon lamang ng pandemya, dyan tayo pumayag. Bakit? Kasi nga, maaaring source of income yon ng gobyerno at mga Chinese lang. Kasi lockdown yun eh. Bawal lumabas sa mga Pilipino. So talagang majority dyan, Chinese lang talaga. Tapos, yung dati allowed po dyan, Chinese lamang po. Pero hindi, lumawak na. Ayan. Kaya dapat talaga mawala na yung Pogo na yan. Agree ako dyan. Pero anong pambubudo lang ginawa dyan? Kaya pala tinanggal ang Pogo para mamayagpag yung mga online na sugal. Nakita naman po natin ngayon. Di ba? Napakaraming TikTok nga niya, mga comedy. Dati, nagmamaneho ng kotse, tapos nag 10 times 10 times. Di ko maintindihan kung ano yung 10 times 10 times na yun eh. Tapos, anong nangyari? Sumunod, nakamotor na lang. Tapos sumunod, nakabisikleta na lang. Sumunod, naglalakad na lang. Sumunod, wala na kinakain. Di ba ho? Anong ibig ko sabihin? Yan is way of scamming na parang pinalalabas ng gobyerno, we are against gambling. Masama yan. Oo, you are against gambling. Yung ang Pogo, offshore gaming, di ba? But in reality, yung local gaming, yung nandito mismo sa atin, ay namayagpag. At ang target ngayon, yung mga wala pang pera. Kaya pansinin mo kahit sino. And hindi naman po siya pero makikita mo sa karsada, kung ano-anong, alam mo yun, wala na. Nagre-reklamo na nga sa baba ng sahod. Mga lintik na mga manggagawa ito. Wala akong problema eh. Tama naman yung pinaglalaban natin yung mas mataas na sahod. Pero naiirita lang kasi ko, wala ka na ngang, minimum ka na nga, nagre-reklamo ka na nga sa mababang sahod, tapos magsusugal ka pa sa cellphone mo. Kaya nga may isang congressman na nirereklamo niya yung pag-link ng, hindi ko po kasi alam ng GCash at saka nung games. Nandun pala sa loob ng GCash yun. Talagang pinadali, ika nga, mas Alam mo kung bakit? Kasi ito ang pinagkaiba ng nandoon. Doon kasi everyone can play. Even if verified dapat yung sinasabi kasi nila, verified. Oo, madali naman dayain yun. Verify, gagamit ng ibang ID. Pero malay mo ba, yung mismo naglalaro kung minor? At least yung nasa casino, again, I'm not saying na mag-casino tayo. Pero yung mga nasa casino kasi mahigpit po dyan, yung mga gwardiya dyan. Di ba? Mahihigpit po yan na hindi talaga makakapasok. Yung mga minor dyan, wala kang makikitang minor talaga dyan. Di ba? Mukhang minor, yung mga may spunky. Nandyan. Pero yung minor talaga na sin minor, wala kang makikita dyan. At dapat mo pang sadyain yung pumunta doon para makapaglaro ka. Unlike po dun sa online, pinadali na yung pagiging sugarol mo. Kaya talagang delikado yun. So ano yun? Way of pambubudol yun. Na kunwari, concern ng gobyerno na tanggalin ng Pogo dahil nakakasira sa buhay ng mga Pilipino. Pero ano ginawa ninyo? Dumami ang online.
online casino, online sugal, online sabong, dumami. Kaya ngayon naging ano na siya. Sa totoo lang, dapat to declare ng pandemya yung hayop na yan Hindi ko maintindihan Kunwari pa, tanggal-tanggalin ng pogo, pero yung pala, tinanggal nyo lang yung competition. Gusto ninyo, yung mga kaibigan ninyo na politiko ang nagpapatakbo ng mga online sugal. Gago! Kaya mga kababayan, sana po yung mga kababayan natin dyan, lalo na yung medyo middle class income, yung mga ganyan, parang awa nyo na. Alam nyo, sabi nga nila, yan ang pinaka-bisyo na malala. Kasi sobra daw addicting yan. Hindi lamang po sa sobrang addicting, talagang uubusin ang pera mo niyan. Kapantay daw niyan yung pagiging addict. Kung yung mga addict talagang nanguubos ng mga gamit sa bahay-bahay ng mga kamag-anak nila, ng pamilya nila, lalo daw ito. Sabi nga nila, minsan mas malala pa itong sugarol kasi talagang ito, ginagawa nila with consciousness kasi yung mga sabog lang daw kaya ginagawa yung kasalanan. Although, masama pa rin. Pero ito daw kasi, hindi sila sabog. Nasa tamang ulirat yung utak nila, tapos gagawa sila ng mga pagnanakaw, kaya mas malala kasi mas magaling magnakaw. Di ba? Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang